Okay, good day mga boss. So today, I'll be discussing the data pre-processing to dashboard using Power BI. So dito, mayroon tayong remove duplicates, mayroon tayong clean null, replace value, merge dimension table, create new column, insert formula, and last is the interactive dashboard. Okay. First, so punta tayo sa Power BI. So, meron tayo dito get data. Yan, makikita nyo dyan, get data. So, i-click lang natin yan, yung get data na yan. Pwede naman tayong mag-click ng Microsoft Excel o Excel workbook. And, click lang natin ang get data. And from this, select natin ang Microsoft Excel and then kunin natin yung dataset natin. For example, sample clinic. Click natin ang open. Hintayin lang natin na mag-loading. Ayan siya. Okay, so yung sample clinic natin, merong dalawang laman. Dalawang sheet. So, dito, meron tayo nakikita itong load saka transform data. Okay, so pwede natin click ang transform, pwede natin click ang load. So, dito, pipiliin lang muna natin ang load data. Okay, antayin lang natin mag-load. Okay, for example, yung Excel natin is meron akong ginawang dalawang sheet. For example, yung unang sheet ay DIM1, yung second sheet ay DIM2. So, mamaya, i-merge natin yung dalawang dimension table. Okay, click lang natin yung unang DIM. Click natin ang edit query. And then, papasukin natin yung laman ni DIM1. So, dito nakikita nyo may mga anomalies sa table natin. So, mayroong mga duplicate primary ID, mayroong mga null. Okay, ang gagawin natin dyan is i-remove lang natin yung mga duplicate ID. Okay, we'll remove the duplicate ID. So, yan, ino-normalize na natin yung data. I-pre-process na natin. So, magkakaroon ng removing of duplicates entry. Okay, so dito, i-remove lang natin yung mga duplicate ID. So, yan, remove duplicate para hindi siya maulit. Okay, nawala yung yung iba. Next is, meron tayo nakita itong null. Anong gagawin natin sa null? Pwede nating lagyan yung null, pwede naman nating i-remove. So, i-select lang natin yung column. So, sa side na to, makikita nyo yung mga transaction na ginagawa natin. Yan, applied step. Pag hindi nyo nagustuhan yung transaction na ginawa nyo, pwede kayong mag-click ng X. Okay, mayroon tayong null dito. Okay, 4. So, dito, sa null na to, pwede nating i-remove, pwede nating i-transform. Okay? So, meron tayo dito replace value. Click natin yung buong column para ma-search natin yung gusto nating i-replace na value. For example, null. So, ilagay lang natin yung null. Okay, null. And then, ilagay natin yung gusto nating ipalit. For example, 1. Click natin ang OK. Okay, so, napalitan siya ng 1. Next, meron tayo dito sa age, meron tayong dalawang null. So, pwede natin i-clean yan. Or replace value. So, dito, replace value lang natin ng 1. Hanapin natin yung null and then, replace natin ng 1. Click natin ang OK. Okay.
Then, itong isa, meron ding null. Pwede natin i-remove yung mga null. Okay? Pwede natin i-remove empty na wala yung isang rows. So, ganyan yung pag-pre-process ng data. Next, after natin mag-pre-process ng data, kailangan na nating mag-merge ng table. Okay, so paano siya? Punta lang tayo sa home. Okay, hanapin natin yung combine. Sa ibang ibang version, merge lang nakalagay doon, okay? So, dito mayroong combine and then select natin ang merge. Merge tayo ng dimension table. So, dito, hanapin lang natin yung isa. Yan. So, pangalawang sheet. And then, select lang natin yung ID kasi dun sila magkaparehas. Para lahat ng magkaparehas sa dalawang table is kukunin niya. So, yung mga walang kaparehas, iiwanan niya. Click lang natin ang OK. Okay, so mapapansin nyo, meron na tayong na-merge na isang dimension table. Okay, so ito siya. May makikita kayo sa gilid, kailangan lang natin i-click yan. Click natin yung pinakagilid niya, yan. Okay, alisin natin yung ID. Kasi yung patient ID mayroon na sa isang table para hindi na ulit siya magpakita dyan. No? Click lang natin ng OK. And then, ayan na siya. So, nakapag-merge na tayo ng dalawang dimension table. So, ito, ginawa ko lang sa Excel, Pero in reality, pwede nyo gawin yan sa database ninyo. Sa database. So, we can merge different database inside the Power BI. Okay, may makita kayong date dyan. So, yung date kasi gusto ko siyang ihiwalay ng year, month, year saka month. So, click lang natin ang... Okay, sa transform kasi, pinapakita ko lang yung transform. Pag click mo yung transform, magta-transform siya. Pag sinelect natin yung year, ibig sabihin yan, year lang papakita niya. Okay, so, meron tayo ditong applied step. X lang natin yan para bumalik sa dati. Okay. Ngayon, ang gusto kasi, lagyan ng bagong column ng year. Okay, so click ko yung add columns and then pumunta ko ulit sa date and then year. So, ang nangyari, yung year natin, napunta sa pinakadulo. Okay, meron tayong data ng year. Next, click natin ulit. Kukuha naman tayo ng data ng month. Add columns, may add columns and then sa month. Okay, pinapakita ko lang yung month. Nakalagay yan, numbers. Okay. So, click natin ang link. Okay, parehas lang siya. Numbers siya. Numbers na nagpapakita. And then, X lang natin yan. X din natin yan. Okay, gawa tayo ulit. Punta tayo sa date. Gawa tayo ulit ng add columns. So, may add columns, date, tapos name of the month. Okay? So, meron na tayong name of the month sa dulo. Meron na nga January. Ngayon, pwede nating extract yan. Gawin nating 3 letters lang. Punta tayo sa, Okay, so, pag sa add columns kasi, hindi niya, nire-retrieve yung 3 letters. So, punta tayo sa transform para mag-transform siya. Click natin transform and then, click natin ang first character. Okay, maglagay lang tayo ng 3 para tatlo lang i-display niya. Okay, meron na tayong
data for month. Okay, next step tayo is mag-create tayo ng new column. So, gusto ko kasi ang computing natin ngayon, maglalagay tayo ng simple calculation. Ang ilalagay ko sa new column is the total balance. So, ibig sabihin, pag si pasyente, meron siyang balance, wala kasi sa data natin. For example, wala sa database ang balance. So, pwede tayo mag-create dito ng total balance. And then, click lang natin yan. And then, piliin lang natin yung payment. Click natin insert. And then, maglagay tayo ng less. Okay. Mag-less tayo. Yan. Okay. So, payment less the total amount paid. Okay. Insert lang natin yan. Makikita nyo dito, no syntax errors has been detected. Ibig sabihin, okay siya. Click natin ng okay. Ayan, mayroon tayong output for the total balance ng ating pasyente. So, pagkatapos niyan, punta lang tayo sa home and then save natin. Sa may gilid, click natin yan, close and apply. So, antayin lang natin mag-update yung rows. Okay, pagka na-update, punta tayo sa na pre-process natin na data sa DIM1. Okay. And then, gawa tayo ng slicer. Slicer. Okay, asan ka na? Slicer. Yun, okay. Click natin ang slicer. And then, ang ilalagay natin sa data ng slicer ay kunin natin yung name. Para pag click natin yung name, magpapakita yung data niya. Okay, pag nag-loading na yan. Okay, we can change the design. Mayroon tayong dyan, option na pwede nating palitan. Sa may visualization, makikita nyo, merong dyan, pwede nating palitan. So, nandito siya. Meron tayong general, title, effects. So, yan. So, kayo nang bahala dyan na mag-design kung anong gusto nyo. Okay? Okay, next tayo. Gawa tayo ng ng report. Okay, yan. So, i-display natin ang sa year. Okay, the payment. Display natin ang payment and then, so dito, i-copy natin siya. Pwede naman Ctrl-C, Ctrl-V para mas mabilis. Okay, so Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Ayan, para mabilis. Next, display natin ang amount. Okay, next, display natin ang total balance. So, click lang natin to, and then click natin yung data. Then, hanapin natin si total balance. Where are you, total balance? Uncheck natin yan. Then, select natin si total balance. Okay. 0, total balance. Okay, next, gawa tayo ng graph. Lang natin yan. Tapos natin doon. Oops, nawala yung data natin. So, delete lang natin to. Okay. Delete. Remove natin to. Right click. Tayo sa may tatlong dot and then remove. Ulitin natin. Copy. Paste. Select natin yung total balance. Ayan. 400. Okay, next. Gawa tayo ng graph.
Yan yung graph natin. And then, sa paggawa ng graph, kailangan nating kunin yung history. Okay? So, kailangan na natin ngayon ng year. And then, display nga natin ang total balance. Display din natin ng payment. Okay. Lang natin yan. Okay, so yan na yung dashboard natin. So, dito, hindi na ako naglagay ng design. So, na-discuss ko naman paano maglagay ng design. Nandun lang sa, sa visualization. So, kayo na ang bahalang maglagay ng design. So, it's up to you kung anong gagawin yung design sa inyong dashboard report. Okay, so ito, pwede natin i-publish to as long as naka-register ka sa Power BI. Okay, ipapublish mo yan and then ma-view mo yung data, yung dashboard sa cellphone mo. Pwede siya as long as meron kang account sa Power BI. So, ayan siya. Bawat click natin, nagbabago. Okay, yan yung data natin. Okay, so yan yung discussion natin. So, from pre-processing of data to dashboard.